complete ang family ko sa farm. Kayo nang marong kami namin. Please stand. To God the Son, and grace
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good morning to everyone. Good morning, Father. We are on the third Sunday of Easter, and we are gathered together to continuously praise and thank the Lord, for He is the one who gives us life. And my dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you. We adore you. We give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King. O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world. Have mercy on us. You take away the sins of the world. Receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us, for you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth, peace to people of good will. Amen. Let us pray. May your people exalt forever, O God, in renewed youthfulness of spirit,
so that reflecting now in the restored glory of our adoption, we may look forward in confident hope to the rejoicing of the day of resurrection through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. In the name of the apostles, Peter declares to the crowd that the mystery and the death of Jesus were according to God's plan of salvation. Because Jesus was obedient to the Father, God raised him up and made him the source of our salvation. A reading from the Acts of the Apostles. Peter said to the people, "The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus, whom you handed over and denied in Pilate's presence when he had decided to release him. You denied the Holy and Righteous One and asked that a murderer be released to you. The author of life you put to death, but God raised him from the dead. Of this we are witnesses. Now I know, brothers, that you acted out of ignorance, just as your leaders did. But God has thus brought to fulfillment what he had announced beforehand, through the mouth of all the prophets, that his Christ would suffer. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away." The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, let your face shine on us. Lord, let your face shine on us. When I call, answer me, O my just God. You who relieve me when I am in distress, have pity on me and hear my prayer. Lord, let your face shine on us. Know that the Lord does wonders for his faithful one. The Lord will hear me when I call upon him. Lord, let your face shine on us. O Lord, let the light of your countenance shine upon us. You put gladness into my heart. Lord, let your face shine on us. As soon as I lie down, I fall peacefully asleep. For you alone, O Lord, bring security to my dwelling. Lord, let your face shine on us. John stirs confidence in the hearts of sinners. God the Father is ready to forgive us because in the risen Christ, we have a powerful intercessor before God's throne. A reading from the first letter of St. John. My children, I am writing this to you so that you may not commit sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the Righteous One. He is expiation for our sins, and not for our sins only, but for those of the whole world. The way we may be sure that we know him is to keep his commandments. Those who say, "I know him," but do not keep his commandments, are liars, and the truth is not in them. But whoever keeps his word, the love of God is truly perfected in him. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Hallelujah, 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 hallelujah.
Lord Jesus, open the scriptures to us. Make our hearts burn while you speak to us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The two disciples recounted what had taken place on the way and how Jesus was made known to them in the breaking of the bread. While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is myself. Touch me and see. Because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have." As he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures, and he said to them, "Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." My dear sisters, brothers, and friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome sa dambana ng ating mahal na ina ng Santo Rosario ng Manaoag. Sa mga nandirito, napakasarap ng feeling na tayo ay umuwi. No, pag tayo ay nakakauwi pag ikaw ay at home sa iyong nanay, pag umuwi ka sa inyo, ay masarap ang feeling. You feel at home kapag kakilala mo. And I think yung mga deboto ng mahal na ina, you always feel at home kapag kayo nandito sa dambana. Sa mga naka-online, sa mga nag-virtual mass ngayon, kahit malayo kayo, nakikiisa kayo sapagkat yung feeling na pakikiisa ay napakahalaga. So tayo po ay nagsasama-sama ngayon para magpasalamat sa Panginoon, humingi ng tulong sa Panginoon at mapalakas ng Panginoon. Napakahalaga po nung pakikipagtipon. Bagamat sa panahon ngayon, limitado ang ating opportunity sapagkat medyo discourage yung mga big gatherings. Pero alam natin na mahalaga yung pakikipagtipon. No? Sapagkat, for example, sa pamilya, kapag hindi na kayo nagkikita-kita ng pamilya, pwedeng manghina, pwedeng magkalayo, pwedeng tamlayan yung relationship ng pamilya o ng bawat isa sa pamilya kapag hindi na nagkakasama-sama. Of course, ngayon, mas maraming time na magkakasama. No? Pero, hindi lang yung kapamilya, mga kaibigan, mga ka-community, mga kasimbahan, church members. Napakahalaga po that we gather. Because we are social beings. Tayong mga tao, hindi tayo nag-iisa. Hindi natin kayang mag-iisa lang. Malungkot ang buhay kapag nag-iisa tayo. No? Kaya nga, kailangan natin ng mga nasa palibot natin na makaka-encourage sa atin, makakapagpalakas ng loob sa atin. And there is a need to gather. Kaya nga ang Panginoon, sinikap na yung kanyang simbolo ng kanyang presence ay nasa isang pagtitipon, misa, sa gitna ng table. Sa paligid ng table, binubuo niya, pinag-iisa niya yung kanyang simbahan, yung kanyang katawan. Kaya nga po, napakahalaga yung opportunity kapag linggo man lang nakakapagtipon tayo.
No? Bagamat of course, we understand sa panahon ngayon dahil sa pandemic, maraming restriction. Pero sana, sisikapin natin yung paraan na sana hindi natin ma-miss. Sapagkat ito rin yung makikita nyo mamaya sa Ebanghelyo, at sa susunod na Ebanghelyo, sa sunod na linggo, makikita nyo yung importansya nung mahalaga pala na ikaw ay kasama. Na ikaw hindi nagmumukmok mag-isa. Sa gitna po ng ganitong pandemya, ang daming mga kapatid tayo na nag-iisa. Nag-iisang harapin yung sakit. Namamatay na nag-iisa, malayo sa pamilya. Masakit. Pag meron kayong kamag-anak na gano'n ang naranasan, gusto nyo man dalawin, hindi kayo makapunta, ang hirap. At maraming pagkakataon na yun po yung nagiging difficulty, no, sa panahon ngayon. Ang hirap na malayo ka sa mga kakilala mo, wala kang pera. Hirap. Alam natin, gusto natin ng kasama, kadamay, ng mga malalapitan, mahihingahan. Mahalaga po yun sa atin. Sabi ko nga, we are social beings. Nakakatulong sa atin yun. Kaya sa panahon ngayon, ang daming may issue ng mental health. Ang daming stress, ang daming depressed. No? Sapagkat malalayo. Pero, hindi naman ibig sabihin na walang tsansa. May pagkakataon po. Pwede tayo magkatipon-tipon. Ito sa pamamagitan nito, tinitipon tayo ng Panginoon. At palagay ko po, sa ating Ebanghelyo ngayon, ngayong third Sunday of Easter, ganito po yung mensahe na pinaparating. Na kung gaanong tayo ay nasa ganitong sitwasyon na takot, confused, ang daming halo-halong feelings, depressed, confused, ayun, parang litong-lito ka sa mga nangyayari. Ang dami mong hinaharap. Hindi pala tayo kakaiba. Kahit pala yung mga alagad, kahit pala yung mga apostol at ang mga disipulo, dumaan din po sa ganito. Ito nga yung binasa ko kanina, eksena, kung papaano na yung mga alagad, nagkakatipon. No? So, sapagkat, kailangan nila ng kasama. Ano bang panahon noon? Yun yung panahon na hindi pa sila sure na ang Panginoon ay buhay. Nakakadinig sila, na-encourage sila. Mayroong nagbabalita, si Maria Magdalena, ibinalita, buhay ang Panginoon. Si Pedro, si Juan, galing dun sa libingan. Pero of course, nakahalo doon yung kanilang takot na baka ninakaw ang Panginoon. Hindi pa sila certain. So, katulad ng buhay natin, hindi tayo sure. Dadating na ba lahat yung vaccine? Gagaling ba tayo? Makaka-acquire ba tayo? Ang daming hindi sure. Nakukonfuse tayo. No? Pero katulad nila, ganun po ang naranasan nila. At ito nga, yung araw na to, third Sunday, mayroong dalawa pang alagad na dumating. Yun to yung 2 disciples from Emmaus, na nakita nila ang Panginoon, kaya sila bumalik ng kwan. Bumalik sila ng Jerusalem para makasama yung mga alagad. Para magbalita ng maganda. No? Makadagdag sa encouragement. So nakita nyo importance nung sila'y nagtitipon, nagsama-sama sila. Different dun sa ginawa po ni Tomas. At this part of the gospel, wala pa si Tomas. Next Sunday pa po yun. No? Sapag si Tomas nagmukmok, gusto niya mag-isa. Kaya sabi sa inyo, huwag niyong pipiliin na mag-isa kapag kayo may problema o meron kayong hinaharap na matindi. Sana mayroon kayong hihingahan, mayroon kayong kakausapin. No, mahirap po. Ako nga po, galing pa ako ng Bataan. No, ako po tumakbo muna dito dahil hindi naman ako makapunta masyado ng Maynila. Ang assignment ko po sa Intramuros, sa Letran. Pero ako po nag-iisa sa Letran, Bataan. Mahirap po. Ang community ko nasa Intramuros, medyo mahirap ang sitwasyon ngayon sa Maynila, kaya siyempre iwasan mo rin na palagi ka nasa Maynila. So naalala ko, dito ko tumakbo sa Manaoag. So, sapagkat, kailangan din ng community. So yung Dominican community dito, chine-cherish ko rin yung presence ng mga brothers. So sa isa pong pares, sa isang religious, mahalaga rin yun to be able to join your community. So, yun po yung nararanasan, no, nung mga alagad dito. No, confused pa rin sila, pero nagkakaroon ng hope, nagkakaroon ng pag-asa sapagkat may mga magagandang balita. No, yun nga, may mga nagbabalita. At ito, kakatatapos pa lang magbalita nung dalawa kung paanong
na-meet nila ang Panginoon sa paglalakbay nila, piniliwanag sila sa kanila yung salita ng Diyos, yung mga nakasaad sa propeta, sa Law of Moses, at saka sa mga salmo, ay piniliwanag sa kanya, niliwanagan sila, at kaya sila bumalik para i-share dun sa mga alagad, sapagkat alam nila yung mga alagad din ay confused. So, tinulungan nila. At ito nga, nagkataon lang na nung aksenang yon ay sumulpot ang Panginoon, nagpakita ang Panginoon. Nakadagdag sa kanila pong takot. Sapagkat akala nila multo. Ito nga, confused na sila, takot na nga sila, nagkukulong na nga sila. Biglang lilitaw ang Panginoon, hindi nga sila sure. Biglang nagpakita ang Panginoon. Pero makikita po nyo dito kung gaano ang pag-aalaga ng Panginoon sa kanila. At palagay ko, and I sure, ganun din po ang pag-aalaga sa atin. Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Dahan-dahan. Inalalayan sila. Ang sabi niya, bakit kayo naguguluhan? Bakit kayo natatakot? Ako ito. No? Tingnan nyo, hawakan nyo ako. Titingnan nyo mga sugat ko, hawakan nyo. Ako ito. Yung kanyang sugat, simbolo ng kanyang brokenness, ng kanyang duguang katawan, ng kanyang pagkamatay. Pero healed. Nasa harap nila. Kaya sabi niya, hawakan nyo ako. Touch me. Napakaganda po na mahahawakan mo konkreto ang pinapaniwalaan mo. At that moment, nakakadagdag yun sa kumpiyansa, totoo nga yata ito. Of course, tayo mga tao, hindi naman tayo katulad ng mga anghel na napaka-eksakto ang alam natin, dahan-dahan tayo natututo. And because of that, napaka-pasensyoso ng Diyos. Inaalalayan yung ating pagkaunawa. Kahit nga yung sa first reading, sinasabi doon, si San Pedro habang nangangaral sa mga Hudyo, sa kanyang bayang Israel, sinasabi, ganito ang ginawa niyo sa Panginoon, minisjudge niyo siya, ministreat niyo siya, pinatay niyo siya, pero ito'y dahil sa inyong ignorance. Naintindihan ni Pedro kung bakit nangyari yung mga pangyayaring yon, kahit masakit, pero binigyan pa rin niya ng pagkakataon yung mga Hudyo para maunawaan yung kanilang pagkakamali so that they may be brought to repentance. Binibigyan ng chance ang magbago yung mga Hudyo sa mali nilang nagawa. No? So, hindi hinuhusgahan agad. Tinitingnan kung paano masasagip ng Panginoon at yun yung bilin ng Panginoon sa kanila. At dito nga, pagkatapos na sabihin, tingnan nyo, hawakan nyo ko, ang sumunod, humingi siya ng pagkain. Sapagkat takot pa rin yung mga apostol. Kung nga ba naman, ang akala mo patay na, tapos biglang susulpot doon, hindi ka ba matatakot? So to ease their fear, napaka maalalay, ang sabi niya, meron ba kayong makakain dyan? At inabutan nila ng isang pirasong nilutong isda at kinain ng Panginoon. Napakahalaga po ng symbol ng pagkain. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang multo hindi kumakain. Walang butot laman ang multo. Tingnan nyo ako, yung binigay nyo to, kakainin ko. Maniwala kayo, totoo. Buhay ako. Bakit po niya kailangan gawin yun? At kalimitan sa ating buhay din, dahan-dahan inaalalayan tayo para maunawaan natin. Bakit? Sapagkat gagamitin ng mga alagad. Gagamitin ng mga Panginoon ng mga alagad para i-share, ibahagi yung katotohanan yun na ang Diyos ay buhay. Na kahit sa gitna ng nakakatakot na mundo, ng mga uncertainties, ng mga confusion na nangyayari, buhay ang Diyos. Hindi ka dapat matakot. May Diyos na buhay. Yun yung kanyang pinuprove. At doon niya, kaya sinisiksik niya sa mga alagad, buhay ako. Bakit? Sapagkat sila po yung magiging witness, magiging tagapagpaalala na ang Diyos ay buhay. Kaya inalalayan niya. And I think, ganun din po ang ginagawa sa atin. Na sana yung ating faith, yung ating tiwala sa Diyos, makukonfirm mo sa sarili mong pangyayari sa buhay mo, buhay ang Diyos. Kahit anong pinagdaanan mo, masasabi mo, alam ko buhay ang Diyos, gumalaw ang Diyos sa buhay ko. At gusto ng Diyos maging witness ka rin, tagapagpatotoo na siya ay buhay ngayon sa mundo. Kahit ganito ang dinadaanan. So sana po yun yung magpalakas sa atin na merong inaasahan din sa atin ng Diyos. Kung paano yun ang ginawa niya sa mga alagad,
dahil kailangan nilang maging witness to be able to preach at saka po to lead holy lives. Yun po yung dalawa na inaasahan sa isang witness. Kung ikaw ay tagapagpatotoo, you're willing to share, you're willing to preach. At pangalawa, yung life mo dapat holy. Kung naniniwala ka sa ginagawa sa iyo ng Diyos, dapat nakakapagpabago sa iyo. At nagiging banal yung buhay natin. Yun po yung challenge sa atin. Kasi yes, pwede tayong mag-preach, pero pwedeng hindi katugma yung ating buhay. Like, pwede kayong magulang, sermon kayo ng sermon sa anak nyo, pero kayo rin naman may bisyo, kayo rin naman maraming mga tawag dito, idiosyncrasies, minsan hindi nagiging effective. Pero kahit na, mahalaga, sinisikap nating i-improve yung ating pagpapahayag, pagpapatotoo sa pamamagitan ng ating buhay. Hindi man po kayo katulad ko na nandito sa pulpito at nagsasalita, nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Kayo man po ay bilang isang nanay, tatay, kapatid, lola, nasa bahay. Yung buhay nyo, makikita ng mga apo nyo, ng anak nyo, ng kaibigan nyo, ng kamag-anak nyo. Itong aming kamag-anak na to, naniniwala sa Diyos. Sapagkat yung buhay niya, sinisikap niyang maging banal. Yun po yung challenge sa atin. At sana, para po lalong maging konkreto, sana yung challenge po kung paano ang Panginoon ay humingi ng tinapay o humingi ng pagkain. Ang tanong niya, have you anything to eat? Sana po sa panahon na ito, nararamdaman din natin yun. Natutuwa ako ng isang araw, napanood ko sa balita na mayroong mga lugar, na may community na nilalagay doon yung mga pagkain. No, may mga tao naglalagay ng pagkain para sa mga kasama nila sa community na walang makain. Sapagkat alam natin, hirap ang panahon ngayon. So yung may mga sobra, naglagay ng mga pagkain sa ilang mga areas at libreng kumukuha yung ibang tao. Sana po, yung ating pananampalataya, yung ating pag-witness ay lalabas. No? Makikita rin sa ganong mga aksyon na naaalala mo pa yung ibang tao, hindi lang yung sarili mong problema. Na mas mayroong mga tao pa na mas mahirap ang pinagdadaanan sa'yo. So kung meron kang, if you have anything, ma-share mo. Yun po yung mas umaangat ka na. Katulad ng Panginoon, nagtatanong siya, have you anything to eat? Meron ba kayong makakain dyan? Sa panahon po ngayon, maraming walang makain. Mawalan ng trabaho, namatay ang mahal sa buhay. Ang hirap. Sana po kung ang Panginoon ay natatouch ng kanyang mga alagad noong panahon na yun, sana maramdaman ng Panginoon sa atin, sa mga Kristiyano na nakakaramdam. Mararamdaman at nakakaramdam. Hindi lang tayo multo. Kasi kung tayo po ay parang malayo, para lang tayong multo. Para kang nandyan, pero hindi ka maramdaman. Sana kung sino man po yung pwede mong abutan ng tulong sa panahon na ito, huwag mong ipagkait. No? Kung meron kang anything, huwag mong ipagdamot, hindi ka maubusan. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo. So ganun din po sa panahon, paliwanag, atensyon. Kung yun ang maibibigay mo, ibigay mo. Huwag mo ipagdamot. So nawa po ngayong araw na to, third Sunday of Easter, sana lalo tayong, sa ating pagtitipon na ito, lalong mapalakas yung ating loob. Sa panahon na tayo ay gulo, takot, ang daming pangamba, ang magpapalakas sa atin na ang Diyos ay buhay. Yung ating faith na yon at yung witnessing natin, may share din natin sa ibang tao. Tayo po ngayon ay magsitayo para panindigan yung ating pananampalataya. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church,
the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the breaking of the bread, Christ Jesus makes himself known to us as our life and resurrection. He sends us to be witnesses in his name. Through him we present our petition to the Father. For every prayer, let our response be, Lord, listen to your people. Lord, listen to your people. May your church be a beacon of light, helping people in darkness to come to know Jesus as the way, the truth, and the life. We pray. Lord, listen to your people. May all leaders be governing with fidelity those entrusted to their care, build nations in peace, brotherhood, and respect for human dignity. We pray. Lord, listen to your people. May all consecrated men and women proclaim your resurrection through their lives, their prayer, and their service to others. We pray. Lord, listen to your people. Bless our labor, that it may sustain our life on earth and enhance our human dignity. Ease our burden, make our faith strong, and inspire us to put our trust in you. We pray. Lord, listen to your people. Welcome into eternal life our deceased brothers and sisters, so that they may truly see the light of your constancy. We pray. Lord, listen to your people. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, listen to your people. God our Father, you restored us to yourself through the resurrection of Christ your Son. Hear the prayers of your people and strengthen us in giving witness to our Easter faith. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Take hold of this offering with hands outstretched in glory. Take, O Lord, the sacrifice and lift it to the skies. These bread and wine we offer. Blessed are you, Lord, God of all creation. Through your goodness we have this bread to offer, which you have given him and hands have made, will become for us the bread of life. We pray to you, your mercy grant us, Lord. Listen, Lord, this prayer we send to you. Blessed are you, Lord, God of all creation. Through your goodness we have this wine to offer, fruit of the vine and work of human hands, will become our spiritual food. Those who seek the secret of your love. Please stand. Pray, my beloved sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O Lord, we pray, these offerings of your exultant church, and as you have given her cause for such great gladness, grant also that the gifts we bring may bear fruit in perpetual happiness through Christ our Lord. Amen. And the Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ,
Your word, through whom you made all things, whom you sent as a Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin. Fulfilling your will and gaining for you holy people, he stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so with the angels and all the saints, we declare your glory, and with one voice we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew falls, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that beheld us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, you may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, guided Francis our Pope, Socrates our Bishop, and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, the blessed apostles, and all the Saint Dominic and all the saints who please you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Please stand. Now, as one family, let us pray to the Father in the words our Lord Jesus Christ taught us.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Gracious grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may always be free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the Lord's sign of peace. Peace be with you. Please kneel. This is Jesus who brings us peace. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we invited in this banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed.
Do not let your hearts be troubled. Take courage, put your trust in me. Peace be with you, my peace I give to you. Peace that the world cannot give, I give to you. As the Father sent me, so now I'm sending you. Do not be afraid, I have conquered the world. As the Father for the Spirit, to teach you what to say and do. Peace be with you, my peace I give to you. Peace that the world cannot give, I give to you. As the Father sent me, so now I'm sending you. Do not be afraid, I have conquered the world. Do not be afraid, I have conquered the Please stand. Let us pray. Look with kindness upon your people, O Lord, and grant, we pray, that those you were pleased to renew by eternal mysteries may attain in their flesh the incorruptible glory of the resurrection through Christ our Lord. Amen. Oratio Imperata for the Archdiocese of Lingayen and Dagupan. Let us turn to Mary, help of Christians, for the increase of priestly vocations in the Church of Lingayen and Dagupan. Let us together answer, grant through her your prayers may many vocations to the priesthood. Please Grant repeat. through your prayers many vocations to the priesthood. You accompanied your Son on his way to Calvary. Walk with our seminarians in their journey of priestly formation. Mary, help of Christians. Grant through your prayers many vocations to the priesthood. You are the mother of the Good Shepherd. Inspire our youth to follow the voice of your Son and courageously answer his call to the shepherds. Mary, help of Christians. Grant through your prayers many vocations to the priesthood. You were the apostles in prayer on Pentecost Day. Stay with us in prayer
so that the fire of the Spirit may descend on our young men and seeking their vocation in life. Mary, help of Christians. Grant through your prayers many vocations to the priesthood. Your Son entrusted to you, the beloved disciple of the foot of the cross. Take into your immaculate heart our young men who are reluctant to answer the call to be priests. Mary, help of Christians. Grant through your prayers many vocations to the priesthood. Mary, help of Christians, we place our young men under your motherly protection. Inspire them to serve the Church as priests for your Son. Take under your motherly care our seminarians being formed to the priesthood. Accompany with your help your priest sons as they follow your Son, who is Lord, forever and ever. Amen. And the Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We shall now have the blessing of the sick. God Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters, free them from all illness, and restore them to good health. Through the intercession of our leader, the Holy Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. And we will now have the blessing of the religious articles, the rosaries, and other religious articles. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, our leader of the Holy Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing at siguraduhing maayos ang pagsuot ng